ako, ikaw mga gamit sa imong ubos alagad, labi ka ko Lord, kung naamay mga butang, mga babag, we ask forgiveness tonight. Lord, Holy Spirit, convict the hearts of your people, help them, Lord God, kamasabtan, kung unsay purpose na Lord God, ng giluwas ninimo. Lord, help us to do our mission and vision, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, I pray nga unta mahimong panalangin nga ang kadaugan sa imong pulong, Lord, matuman na mo ug magkaroon may dakong kalipay. And Lord, tonight, ang among pag-ampo, unta ikaw magauban, even Lord God, sa mga kabataan po nga nagtuon sa imong pulong karon nga gabi. And Lord, ako may pag-ampo, ikaw mag-bless sa matag usa. Salamat kay Lord sa kaluwasan. O salamat kay ikaw na matay, gilubo ug nabanhaw para sa among mga sada. Lord, we surrender everything into your hands tonight. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat igsoon. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Mao bitaw na nga sa tuwang panimbahon, always ato nga gina-desire nga when we come to church, umaadto ta og simbahan, ang ato yung tumong is ato yung matunaan ang pulong sa Ginoo. Kay ngano ang kinabuhi sa Kristo dili pagmalipayon tungod kay una-una wala nakatuon sa Biblia. Ganina ingon sa pulong sa Ginoo, ingon sa Bible is kung kinsa ang nagabantay sa balaod, kinsa ang nagatuman sa balaod, kinsa ang nagasunod sa balaod, malipayon siya. Happy is he. So, kung mayroon tag kalipay, ang tinuod nga kalipay wala sa kalibutan. Ang tinuod nga kalipay wala sa mga butang nga makit-ani mo materially. Ang tinuod nga kalipay makit-ani mo sa pulong sa Ginoo nga nagatudlo unsa man eternally. So that's why tonight ang atong mga pagtulunan mao na naatay gitawag nga vision, naatay mga panan-aw, naatay dako kaayo nga panan-awon tungod kay kung wala tay panan-awon, kung wala tay vision, ibig sabihin ang mga tao malaglag. Pinawig soon salamat ta kay naay mga tao nga naay vision ba. Pasalamat ko nga naa ako'y boss nga naa siya vision nga ang akong kalag maluwas. Pasalamat ko nga nagkaroon siya og desire nga masangyawan mi, makalungog mi sa maayong balita, maluwas ang among kalag. And karon igsuon sa diha ka naluwas ko, nagkaroon ko og vision. That's why naabot ko sa kalapatan, naabot ko sa kalinga place for doing something kay naa ko'y panan-aw, naa ko'y vision para ang mga tao dili malaglag. Now kalinga vision igsuon, it's not all about kanang dreams or damgo. Walay damgo diri igsuon kay ano man, kalinga vision is nag-matter siya or nag-uyon din siya sa pulong sa Ginoo. And atong kuwaan ang pulong sa Ginoo kanay ingon ang Bible, for where there is no vision, the people perish. Kung ang usa ka Kristohanon walay mga panan-aw, walay desire, walay burden, walay gitawag igsuon nga magpaningkamot nga ang usa ka tawo maluwas, sigurado ang tao malaglag. Now we know the Bible says that ang tanang tao sa kalibutan nakasasala. And kabalo ta ana, include ta diha, belong ta diha. We are born in this world nga package deal, natay kinaiya, natay nature nga gitawag nga makasasala. Wala pa ta naghimo og sala, pero naanay sala ang atong kinabuhi. And that's why ato na makit-an sa atong gitawag nga kinabuhi. At tungod anang sala, ingon ang Bible, ang bahay ana kamatayon, o tungod ana mamatay ta, dili ka pili makasulod sa langit kinaatay sala. And the Bible says malaglag ta. The word laglag means padulong ni sa impyerno. Ang atong kalag kung mamatay, padulong sa linaw nga kalayo. O ganing linaw nga kalayo, wala na siya katapusan. It is eternity. Once the people mamatay, ang tao mamatay, automatically tungod sa iyang sala, automatic padulong sa impyerno. Mauna, kita nga nakabaton na sa kaluwasan. Kita nga nasayon ka, nga nakabalo ka kung paunsa ang tao makasulod sa langit. And you know what? Karong gabi, kabalo ka kung mamatay ka, makaadto ka sa langit tungod kay imong gisaligan, imong gidawat si Kristo. Now, ang atong pananawon karon, ang atong vision karon igsoon is sa mga tao nga wala pa nakaangkon kang Kristo. That is our vision. That is our gitawag na desire. That is our prayer. That people will be saved. Ano ba kayo so the purpose nga na-save ta? The reason why nga naangko na to ang kaluwasan tungod kay gusto Ginoo nga itong kinabuhi gamiton
para ang atong ginabuhi igsoon mahimo nga blessing magkaroon og kaluwasan ang uban nga tao. By the way, tanan ta igsoon gisugo sa Ginoo nga magkaroon panan-awon pinaagi sa uban nga mga tao. Naikanta nindot kay risk the perishing, care for the dying. Kailangan nato i-rescue ang mga padulong sa impyerno. Kailangan nato i-care ang mga mamatay. Ang mga mamatay igsoon nga mga tao before sila mamatay, we need to understand nga naay tawag nga vision. Muna we support mission because naay mga missionary nga naa sa panan-awon sa uban nga lugar nga mga tao sa Africa, Cambodia, Indonesia, Thailand, and all the tanan nga lugar sa tibok kalibutan naa sa panan-awon nga ang kalag kung walay vision basi malaglag ni sila. Kung na kita as believers Kristohanon naa sa itong kinabuhi karon igsoon ang Bible niya kung kita walay panan-awon diin walay panan-awon ang katawhan mga laglag. By the way, igsoon ang tao pag maabot na sa impyerno wala na ginay kagawasan. Kung ato ang imaginon ba kung ang tao mamatay maadto sa impyerno wala na ginay chance ka makahawa sa diha. Kung ang tao mamatay maski unsa kadaghan siyang kwarta, maski unsay profession niya, maski unsa kanindot sa iyang balay, unsa kanindot ang iyang mga sakyanan, unsa ka daghan ang iyang mga sulugoon, awan kaling nagsulit people will die and going to hell. Wala kasi paglakom dito. Nausahay man go diri nato kay nato ma-relate ang impyerno tungod kay buhi pamanggod ka. But if you read the book of Luke chapter 16, kung tan-awon nimo ang kaagi sa usa ka rich man dito, luoy kay kaagi. They were tormented, inflamed, naay kauhaw, naay pain, naay sorrow, naay pagsyagit, naay pagkagop sa ngipon, naay mga ulod nga dili mamatay mosulod sa ilong, mugawas sa bakba, sa dunggan, tibok lawas, galatay-latay, and then ang impyerno is a place of darkness. Subo lang kay naay mga kasibahanan karon wala katuog impyerno. Salamat ta as Christian, as a Bible believers, we believe that ang impyerno tinuod nga lugar. Amen? And you know what? Di na patulong diha. Di na kapatulong diha. Ano man, tungod kay naa na tayo kaluwasan. Muna, karon kailangan natin kaluwasan, magkaroon ng vision. Kaya kung sa ato magaling kinabuhi before, wala man tayo idea paun sa makasulod sa langit, wala man tayo idea paun sa makaadtog langit, pero masalamat na from the Bible, there's someone na ay vision, ay panan-awon nga ang imong kalag maluwas, ang akong kalag maluwas, mauna karon naa karon sa simbahan, kaya nasayra nato ang kaluwasan, nasabta nato ang kaluwasan, naangko nato ang kaluwasan, and now we are going to heaven instead of going to hell. But now di na ka maadtog impyerno, but naa na tayo kinabuhi nga walay katapusan. Now so many Christians, church people, daghang mga katawhan igsoon tonight nga nawahala na ang ilang vision sa mga dili luwas. A lot of young people, a lot of leaders, a lot of staff, a lot of pastors today, daghan na kayong mga Kristohanon karon igsoon nga nawala na ang ilang gitawag na panan-awon nga ang tao patulong sa impyerno, wala na ang ilang mga desire, ang ilang burden nga ang tao patulong sa impyerno. But I believe igsoon, if we understand that Christian, if we lost our vision, people will perish. Atong sabton sa atong kinabuhi kung mawala ang atong panan-awon, ang atong vision sa kalag sa tao, ang tao malaglag, ang tao maadto sa impyerno. Now we're talking about religion. Yes, people are naay religion. Kabalutaan na. Ang tao na ay maayong binuhatan, ang tao na bautismuhan, ang tao na ay sarili nga pamaagi makaadto sa langit. But ang galing ito na igsoon, the Bible says we need to have vision for them para dili sila malaglag. We know the story of the book of Acts chapter 10. Cornelius, yes, a man na ay kahadlok sa Ginoo, butan, nagatabang sa mga pobre, ingon sa Bible, nagabasa, nagaampo. But you know what they say? Daghan kay mga tao sa Bible nga makaingon ka, maayo kay nga tao, Nicodemus is a man nga maayo, good man. Pero ingon sa Bible, they say, niduol pa siya kang Christ at the night, and then nangayo sa tabang sa Ginoo, how to be saved. And that's why
There are many people nga atong nailhan. Kung muundang ang atong pananawon sa ilang talag, I believe so on, they will going to perish and going to hell forever and ever. Maybe tonight, nakakay parents, young people, maminaw. Kasi nakakay mga ginikanan karon dili palungas. Kasi sa tanaw nimo, wala pa gyud na naangkon ang kaluwasan. Now, always remember, ayaw give up, ayaw undang, agtong simbahan, ayaw undang og tuon, ayaw undang og ampo para nila. Maabot ang panahon, masangyawan na sila, maluwas ra na sila. Ay, pastor, nagasimba man sila. Yes. Pastor, nagahima ko sila mahal. Yes. The question, luwas ba sila? O na atong pangutana, then they were saying, kung dili, naubasit, malaglag. Now, so not only na nawala ang ilang mga pananaw, but also, we lost our living for God. Nawawala ang ilang pagpanginabuhi sa Ginoo. O tungod niya na ang taong mamatay, kadulong sa impyerno. Ang atong pananawon sa usa ka sa tong gitawag kinabuhi is great. No, na ay gitawag kanako kayo nga kahimuan because we do everything so that ang tao dili ma-impyerno. Kung naatay vision nagahimo tag mga butang nga dili ma-impyerno ang tao. Don't use your Christianity to have access to do wrong. Use your Christianity to have vision to people. Ayaw imua ang imong presohanong kinabuhi nga magkaroon access na maghimo kag mali, maghimo kag dili maayo ba? Pastor, luwas na bitaw mo, nadulog na ko sa langit, okay na ko mahimo og ngani, sabagay langit man ko, nabilig soon. Atong gamiton ang atong pagkakasuhanon nga magkaroon tag panawon sa mga tao nga dili luwas. We're talking about souls, we're talking about kalag. Ang kalag mamatay, ang kalag na ay padulngan. Mauna iko ng Bible kung walay pananawon, if there is no vision, the people perish. Now, atong atuan ng Bible karon igsoon nga gabi nganong mawala man ang atong pananawon sa mga kalag sa tao. Unsay rason? And the only reason is because of sin. Because of sin. The number one, because of time nila magdugay, atong abrihan kadali 1 John chapter 3 verse number 1, verse number 4. 1 John chapter 3 and verse number 4. Nadia ang atuang puntos number 1. There's some, we lost our vision for lost people because number 1, kay nakalimot tayo suon kung unsay meaning sa sala. Mawala ang atong pananawon sa mga kalag sa tao, mawala atong vision for those people are lost because nakalimot ta kung unsay meaning sa sala. Look at 1 John. Kalimot tayo suon nga ang sala di ay yes, mauning na ay gitawag nga transgression, ang pagka-transgress or ang pagka-pakyas no sa balaod. So look at 1 John chapter 3 verse 4. 1 John chapter 3 verse 4. Nadia ang atuang verse, okay? Number 1, sin is what? Sin is a transgression of the law. 1 John chapter 3 verse number 4. Ayun ang Bible niya, whoso committed sin, transgressed also the law. For sin is what? Transgressions of the law. Now, so on, there are Christians today, there are many people today that are saying, nawala ang ilang vision, nawala ang ilang pananawon for the lost people. Why? Because nalimtan nila kung unsay meaning sa sala. Sala means, ang nagalampas sa balaod. Kay ang sala, mao ang paglampas sa balaod. Sin is what? It is transgressed the law. Ibig sabihin, ang sala, igsuon, it is against the law. Ang sala, it is mauni ang ginadili sa Ginoo pero atong ginahimo. Mabot na ang Bible always nagatudlo sa tuwa about sin, about sa atong gitawag nga mga sala. Mula atong makit-andra igsuon, atong makit-andra ang pulong sa Ginoo nga unsay meaning sa sala. It is transgression of the law, ang paglampas sa balaod sa Ginoo, ang paglampas sa kasubuan sa Dios, ang paglampas sa mga butang nga dili mahimaya ang Ginoo. Gitawag na siya in the Greek word parabasis. The word parabasis means sin is transgression of the law. Then number 2, to miss a mark. Nadia, to miss a mark, to miss a mark. Ibig sabihin in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kay ang tanan nakasala o nagkabsan
Nag-is sin. Short na-miss nato ang mark, na-miss nato ang gitawag nga standard sa Ginoo. Na-miss nato ang gitawag nga ang gipahimo sa Ginoo. So ibig sabihin, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan na ay sala o kana pakyas na dira sa Dios. Dili ka makasulod makaduol sa Ginoo because we are all sinner. Ginawag siya nga hamartima. In the Greek word hamartima, to miss a mark. Guys, so always remember this. Ang sala maka-offend sa Ginoo. Ang sala nga atong ginahimo maka-offend. Ang atong disobedience. Usahay man gud makalimot na ba kung unsay gining sa sala? Abi man gud nato ang sala gid is kana yung nangatid ka og dako. Ang sala is nakapatay ka or nangawat. Abi nato ang sala mo just like ing-ana lang pero yun so there are many sin nga atong ginatago. Usa diin ang Ginoo lagi kabalo. Unforgiveness is sin. Unfaithful attending church services is sin. Okay, kung dili ka faithful maadtong simbahan sa Biblia, sala na siya. You know what, dagan kayo mga butang atong makit-an diha, no? Nga atong magkaroon ta o gitawag nga pagsabot sa sala. Sabto na to kung unsay sala. Sabto na to kung unsa ang sala nga naa nato kay naman if naay sala sa atong kinabuhi. Always remember, if we have sin in our life, dira magsugod nga mawala ang atong vision, mawala na ang atong panan-awon sa kalag sa tao nga padulong sa impyerno. May son, because of sin, always remember this, because of sin, our desire, our burden to serve the Lord, mawala. 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 Ayaw kayo i-light ang sin ba? Gamay naman eh. Wala bitaw si pastor. Gamay naman eh. Wala bitaw akong kauban sa simbahan. Dili naman kayo nila ko. Small lang man eh. Okay ran eh. No, dili. So, we need to understand. Ilaghan kayo presuhanon karon nga nawala na ang ilang vision, nawala ilang palanawon sa kalag sa tao nga naman. Tungod kay nag-enjoy na sila sa katong giingon nila nga gamay nga sala. Gamay raman eh. Wala pero si pastor. Hinahinay, na-enjoy na nila ang ilang kinabuhi. Kunya, wala na dahil, nalayo na sila sa Ginoo. Dahil soon, ang sala maka-offend sa Ginoo. Ang sala, dili makapalipay sa Ginoo. We need to understand that, kung maghimo taong sala, ang Ginoo dili malipay. Siguro ikaw, ma-enjoy ka for a moment of pleasure, but always remember, dili malipay ang Ginoo. Naay dako kaayo nga kasuko ang Ginoo sa mga tao nga naghihimo sala. Sin alerts God to action. Tungod sala, ang Ginoo mo action siya. Mo na igsoon sa itong gitawag na kinabuhi, there are things na sometimes dili kay nato ma-appreciate, dili kay nato mahimo ang ipahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay naatay ginatago-tago nga sala. Usahay mag-wonder ta nganong wala kayo tay concern sa mga tao mapadulong sa impyerno. Ako isipon na mo nimo gani ang mga missionary ni adto garing laing lugar, dili nila kadugo, dili nila kaila ha. Just like missionary Harley, they're going to Botswana, Africa. Dili man sayon ang lugar na Botswana, dili man sayon ang mga tao dito. Pero ano bang naa siya dito because kabalo tayo so naa siya parang naa siya vision nga mga tao nga naa sa Africa makaangkon sa kaluwaran. Pasalamat nila sa Pilipinas kay sayon lang din kaayo ang pulong sa Ginoo nga masangyaw din. Pero there are a lot of places na risuon nga lisod kaayo nga masangyawan sa pulong sa Ginoo. Lisod kaayo ma-share ang pulong sa Ginoo. Pero manong ilang mag-surrender ang ilang tinapay. Why? Because they know that ang sala igsuon kabutong sa bini sala naay gitawag igsuon nga pagsabot kung unsay sala. They call from, gitawag sila sa Ginoo, then nag-obey sila sa Ginoo. So, samtang napatay panahon, kung unsa man ang atong mga sala, ang itago-tago sa Ginoo, we need to confess that. We need to repent of the Lord and confess sin. Hindi means chastening. Kung natin mga unconfessed na sala, bunalan ka sa Ginoo. If you are a child of God, ang Ginoo mabunal nato. We must do something about sin, for it must be judged. Dapat naatay mo sala. Kasi ito yung mga pastor, ato ng kalikdan, ato ng biyaan, dili nato na buhaton.
Sino commission and commission must be dealt with. No na ay mga butang nga omission at commission ang gawag kinabuhi na atay dapat himuon din. Number 2, because of time. Dito magtugay. Number 1, ngalong nangawala na ang pananawon sa mga luwas, sa mga dili luwas, sa kalag dili luwas, sa luwan, kay nakalimot ta kung unsay meaning sala. Number 2, kay nakalimot ta kung unsay epekto sa sala. Na ay epekto ang sala igsuon. Do you think when we do wrong, kung maghimo ta og mali, maghimo ta og sala, murag wala lang? Siguro for a moment, sa bag-o pa lang, murag okay lang, murag pa kag duyan-duyanon na, okay pa kayo na, murag wala pa kayo kay ma-feel nga mga epekto sa imong gitawag nga mga sala. Pero ang talang igsoon, there is effectiveness sa atong gitawag nga mga sala. Naagyoy mahitabo, naagyoy something nga mawala sa atong kinabuhi. And in fact, it can destroy our life. Especially, no, for violating the Lord's Day, unfaithful to Christ and His body, the church. Grabe itong wala katay pakialam about the local church. Wala katay pakialam about sa mga obligasyon nato sa simbahan. Wala katay pakialam sa mga ministry. Wala katay atong gina-neglect kung unsay kabubuton sa Ginoo sa tuwa sa local church. Now that is unfaithfulness between the Lord Jesus Christ. Nga ikaw naluwas ka, nabaptize ka nga simbahan, gibutang ka diri nga simbahan kay para mo function ka, para mo lihok ka, para magamit ka sa Ginoo, pero wala na ito gihimo. Now igsoon, magbantay ka diha. There are things na dapat ito bantayan. Now igsoon, sometimes basi maingon ta, okay na pastor, nga dili magpakasala mi sa bagay dili man imong kinabuhi. Kasi noon dili ako na kinabuhi. Pero I believe igsoon, dagag padaman. He can disobey many people around them, affected. David committed adultery. Ang iyang mga anak, mao'y nagbayan. Iba o si Adan, nakasala sila, disobedience ng gapon, tanan na nadamay. Tibuok tao sa kalibutan, because of their sin, tanan ta. Si Moses, the same lang gapon. Wala nakaangkon sa blessing sa Kanaan. Why? Because wala niya na naadtuan tungod of disobedience ng gapon. Now, we need to learn in their life, be wise, and to learn others' mistake. No, dapat tamutuon sa mga mali sa uban ng mga tao. Now, mga tradisyon, mo mawala na to, mo mga effect, mo mga epekto sa atong mga sala. Number 1, letter A, the loss of life. Look at 1 John chapter 1, verse 6. Itapik na mo ni gabi sa amuang Bible School and lesson. Salamat sa Ginoo kay nakatuon ni ani. The loss of life, mawala ang kahayag nato. Look at chapter 1 verse 6, 1 John 1 verse 6. The Bible says, if we see that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Like soon, kung kita mag-ingon nga kita adunay pakigdait uban kaniya, nakikpirin ka kan Jesus Christ, mag-Bible diya, o naglakaw diya sa kangit-ngit, kita nagbakak o wala nagbuhat sa kamatuoran. Ruwan igsoon ang epekto sa atong gitawag ng mga sala, mawala ang atong letter A, mawala ang atong gitawag ng kahayag. And the Bible says, let the in the book of Matthew 5:16, tingnan the Bible ito igsoon, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. I should always remember, if we walk in darkness, mawala ang atong kahayag. If we walk in the things of this world, kung atong sundon ang mga sistema aning kalibutana, mulakaw ta aning kalibutana, nga naay kalipay sa kalibutan, naay kalipay magpakasala aning kalibutana, and then mawala ang atong kahayag. By the way, so on, the light of this world is naa sa mga tao nga luwas. But if you walk on darkness, the light will be lost. Mula usahay, dili kita maka-influence. Dili kita maka-invite of other people. Dili kita dili kita magkaroon of influence to other people. Why? Because naay gitawag nga na-lost ang atong life. Now, ang sala, always remember, if we walk in darkness, lisod kaayo ang atong kinabuhi. Number 2, letter B, the loss of joy. Please open your Bible in the book of Psalms 51 verse 12. Atong open ng Bible, kadali lang. Psalms 51. Psalms 51 verse 12, okay? Psalms 51 verse 12
Psalms 51 verse number 12 sa itong mga Bible. I would like to makita nimo ang praise sa Bible igsoon tonight. 51 verse 12, Psalms 51 verse 12. The loss of life, mawala atong kahayag, mawala ang atong influence, mawala ang atong testimony for many years. For 4 years, develop yung testimony. If you walk on darkness, napidir yung kayo soon na nakakasakangit-ngit. Pero mawala yung problema, mawala ang imong kahayag. Number 2, the loss of joy. 51 verse 12, the Bible says, basahan ako din, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. King David, ibalik kani kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, o pabaruga ako pinaagi sa imong gawas nun nga espiritu na igsoon. When David said nga ibalik ang kalipay, ikabalo ta igsoon sa diya kakita nakaangkon sa kaluwasan, sa diya igsoon nga nanginabuhi ta palayo sa sala. You remember the day you got saved, and then daghan kay kag mga butang ibang likay-likayan, di na ka mamalikas, no? Di na ka magubad-uban sa imong mga friends, di na kaayo ka manglibak, di na kaayo. Di na ka magubad-uban sa mga friends na nagapanglibak, na marites ba? Nagalikay-likay na ka sa ilaha, di na ka mo inom, di na ka mo sigarilyo, hinahinay nagawala ang mga bisyo sa mga kinabuhi, and then naayda ko kayong kalipay. But if you can find, nagadugay ka sa mga kinabuhi, Krisuhanon, nagabalik ka sa mga butang, hinahinay ang yawa, kinatry niya nga mabalik ka sa katong mga butang sa una, and hinahinay, nawala na ang kalipay. So, sa una, I remember when I got saved, grabe ang kalipay yun. At tungkol sa akong kalipay, lagi ang akong desire, gusto ko muli sa akong lugar, kay mo share ko sa akong mama, and then ang akong mga textmates sa una, gipang wala na akong gipang text, kay na-change ang life, totally change, because I have joy in my life, because naanak ko yung salvation. Pero because of sin, hinahinay, nibalik sa mga textmate, hinahinay, nibalik sa mga butang na dili maayo, then nawala na ang kalipay. Mo na usahay ang mga Krisuhanon, maagtong simbahan, maagto na lang, tungod kay para makitaan lang ni pastor. Pero remember na sa una, bago pa ka naluwas, maagto ka simbahan, bago pa ka naluwas, excited ka, no? Grabe na mo ka excited nga, dito na gusto mo absent, gusto gini mo pamiti na simbahan, kay grabe ang kalipay ni mo na simbahan, grabe ka enjoy mo kung nakakasimbahan, tungod kay nakakay salvation, pero hinahinay, nagpaduol ka sala, naghimo ka og sala, mawala ng kalipay. Una-una, mawala ng kalipay, mabasa lang ng Bible, kay tungod, mamagay mo ni pastor, basa-basa ng taani. Maampo na po ka, wala kalipay sa pag-ampo, maampo na po ka. Amen. Gusto po ka, amen. Wala, kapituhan na, kaagong simbahan, usay, malit na ka. Kaagong simbahan, wala gana, wala kalipay. Ano man igsoon? Because of sin. Naaysa na, wala hindi, kay nakalimutan ko sa epekto sa sala, ang sala, na epekto sa itong kinabuhi. Kung ginuuta, Krisuhanon, whatever, kung unsa kang hihimo nga sala, na ay epekto sa itong kinabuhi, it can destroy our life, it can lose our testimony, our life, hindi na makita ng kahayag. Usay, ma-question na, di ba kasimba ba na sa baptist? Dahil nilagay na siya, di nilagay na siya yung ana, dahil nilagay na iyang ginahimo. Wala na influence, wala na testimony mapakita. If we walk on darkness, when we are in sin, di rin na makita ng kahayag. Ay kadua, mawala na ang kalipay. Di na kaginahan mo agtog-tudlo og bata, di na kaginahan mo apel og mga music ministry, wala na kalipay nga mag-soul-winning. Hinahinay, kaya naman, there's something wrong in our life. Kaya naatag yatago, usahay, mamasod lang ta. Ato, magula kong kauban simbahan ba? Huwag kaayo, mati kaayo, mamansit. Si pastor, magkunti, gawa din mga sala. Muna nga, di ka mo balik diya, mawala ng kakalipay, nagsuon. Always remember this. Atong tagaan, kinsa ang nagkulang. Mark this, ang Ginoo wala ginagkulang. Ang panghimangno niya nato, permente. Ang guidance niya nato, permente. Ang understanding nga ginahatag niya nato, kanunay na. Kabalo ba kinsa ang kabag-o? Ang tao. Kita ang Krisuhanon. Kung unsay makit-an ugma, then change na po dahil ta. Change na po ta og outfit. Kung unsay uso ugma, then wala po ta. Change na po ta.
Kung unsay mga makita nga nindot, then mao na punta, change na punta. Every day, pili ka mag-change. Pero ang Bible, ito sila, Jesus Christ said, yesterday, today, and forever. O na, kung na po kayo manunggan nila nga ginawa nila, itungkol sa sala. And then, masapo na ka. Ano ba? Because there's something na kagihimo ko sala. Kung na usahay, mawala ng kalipay, mawala ang joy. Next, boy, look kayo ni. The loss of peace. Mawala ang kalinaw. 1 John 3. Ito magkakadali. 1 John 3. Di na tumama ang number 3. Ani? Ako lang ipadayon by next Sunday. Sunday night because of time. Hindi may datong oras. 1 John chapter 3 verse 4 down to verse 10. 1 John chapter 3 verse number 4. Mataas na kayo ang 4. Ambak tayo sa verse number 8. Sa verse number 8. Katuan-tuan sa verse 8 down to verse 10. The Bible says, 1 John 3:8, the Bible says, he that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For the purpose of the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Look at verse 9. Whosoever is born of God doth not commit sin. For his sin remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Look at verse 10. In this the children of God is manifest, and the children of God is evil. Whosoever doeth righteousness is not of God, and neither he that loveth not his brother. Look at verse 5. And we know that he was able to take away our sins, and in him is no sin. Look at verse 6. Whosoever abide in him sinneth not. Whosoever sinneth at the sin him, neither know him. Look at verse 7. Little children, let no man deceive you. He that knoweth righteousness is righteous, even as he is righteous. Kaya son, if mag-continue ka sa imong sala, mawala ang peace, mawala ang kalinaw. O mo na ilisod, if wala tayo peace, despite sa suffering, despite sa kalisod, despite sa kawadon, despite sa balatian, kung wala tayo kalinaw, gubot kaya ang atong kinabuhi. Letter D, because of time, wala tayo oras nga apason. Letter D, the loss of love. The loss of love. 1 John 2 verse 5. 1 John 2 verse 5. And the Bible, verse 1 John 2 verse 5. But whoso keepeth his word, in him verily the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Apan silang kinsa, na nagabantay sa iyang pulong, diha kaniya nga pagkatinuod, ang gugma sa Dios mahigpit. Inaagi ini nasayod kita, nga kita anaa kaniya. Naisuon the loss of love. Mawala ang atong gugma sa Ginoo. Mawala na atong love, no, atong pagsimba, dili na tungod sa kay gugma sa Ginoo, but there are things na mawala. Then next, the fellowship. Mawala ang atong fellowship sa Ginoo. Another F, the loss of confidence. The loss of confidence. And last, the possible loss of health and even physical life. Muna lisod. When we go wrong, luwas ta, yung Bible, possible na magsakit ka. If we disobey the Lord, it will lose our health, it will lose our physical life. Muna yung sa letter G yan. Possible of physical health and also our physical life. Now, so on, always remember this. Naa-adyoy epekto ang sala sa matag Kristohanon. Muna every time when we have vision, kung naatay pananawon, kung limpyo ang atong kasing-kasing, kung wala tay sala ang gitago-tago, so I believe mahimo nato atong vision. Mahimo nato ang ato ang gitawag nga kadaugan sa pag reach out no sa atong gitawag nga mga katawhan nga nagpagulong sa impierno. Last, number 3, makayo man diay ako lang yung gilatawan. Number 3 ta. Number 3. Okay, nganong nawala ang ato ang pananawon sa kalag sa mga tao nga dili luwas. Number 3, kay nawala-an kita og kaamguhan sa paghinukman sa sala. Number 3, kay nawala-an kita og kaamguhan sa paghinukman sa sala. Now, so always remember, sin is very costly. Number 3 point, sin is very costly. Ayaw gid take light ang gitawag nga sala, no? Ayaw tuguting murag maghimo tag sala, murag wala lang. Let the conviction in our lives magapadayon. Examine yourself if tinuod ka nga saved, kaya ang pagabalo, ang tinuod nga luwas, okay?
nagalikay sa sala. Ang tinuod nga luwas wala na nagapakasala. Yes, makasala magyapon na, pero lahi ang tao nga nagpakasala. Lahi ang Kristohanon nga nagapalayo sa sala. Lahi ang tao nga naay kaluwasan tungod kay nagalikay na sa sala. If we are truly saved, the Holy Spirit convicting us about our sin. Gina-convict na niya, ginatudlo na niya that is wrong, ayaw na himuan. Now, I talks very many jokes about sin, while God's word speak of it as leading to everlasting punishment. Na ay nagalingaw-lingaw sala, nagajoke-joke sa sala, naga-enjoy sa sala, pero ang pulong sa Ginoo nag-speak siya nga ang sala, it will lead to everlasting punishment. The wrath of God, its victim will perish. God is not mocked. No, ang Ginoo dili jud mabugal-bugalan. Dili nimo madula-dulaan ang Dios. Muna ingon sa Bible kung unsa ang imong itanong, mao na imong anihon. Pagtanong kag sala karon, maabot ang panahon ang imong anihon sala. If you try to enjoy your sin today, trying to magpalayo sa Ginoo, ang pangutana hangtod kanus aman ka diha. Hangtod kanus ka mag-enjoy sa sala. Hangtod manginyo ka, mag-enjoy lang gyapon ka ng sala nimo. Mag-enjoy lang gyapon ka sa imong disobedience, sa imong unforgiveness, sa imong bitterness. Mag-enjoy lang gyapon ka ana. And you know what? Someday kung maminyo ka ang imong anak, ibil ang imong mga anak, maglisod ka og sangyaw sa kaluwasan. Kung lisod ka ayo no? Ikaw nga luwas, kabalo na ka matud langit, pero sa diya kung magpuyo ka sa sala, kapalayo ka sa Ginoo, mawala ka sa simbahan. For pila ka years, asa man ka maadto, magpadayon ka sa imong kinabuhi, okay, mo na imong gusto. Pero how about the next generation? How about your children? How about your husband, your wife? Kung makaminyo kag dili luwas, do you think kung mag-share kag kaluwasan sa ilaha, maminaw sila? Lisod ang kinabuhi igsuon kung magpalayo ka sa Ginoo. Wala, dili ka bugal-bugalan na sala. Gamay lang na o dako na siya. You cannot joke with sin because ang Ginoo igsuon dili mabugal-bugalan. The payment of sin is death. I'm going to hell forever and ever. But the remedy of sin igsuon na ay remedy ang sala. Ang remedy sa sala sa mga dili luwas, kailangan sila mutuo. Kailangan sila mutuo. They must believe on the Lord Jesus Christ. Na remedy para dili sila malaglag, kailangan sila mosalig kang Kristo na ang ilang sila gibayaran ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, namatay siya, gilubog, pagkatulog kaadlaw nabanhaw siya. That is the remedy of the unbelievers, the lost people. You must believe. And last, the remedy of sin for all believers is to confess. Please open your Bible in the book of 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Na ay remedy, na ay titawag igsuon nga pamaagi. Okay, na ay pamaagi sa tawag na sala. Kung makahimo kang sala, kailangan ka mo believe, kailangan ka mo salig kang Christ para maluwas. Pero kung luwas na ka, makahimo ka og sala, kailangan ka mo confess, kailangan ka mo repent, kailangan ka igsoon mo forsake sa mga sala. Look at verse number 9. In the Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Proverbs 28:13, the Bible says, ingon sa Bible, sa Biblia, sa una na, Proverbs 28:13, He that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh them shall have mercy. Now, so always remember, if karon luwas na ka, doon na ka sa langit, din nakasala ka, ang remedy ana unsa gani, you need to confess, you need to repent. Repent now before it's too late. Kalikti na tayo ng sala ana, biyahe na din ang sala. Kasi naman nga magkaroon patag hukman para sa Ginoo sa kana nga sala. Try to realize hangtod sa tama ang imong pag-enjoy anang sala. Time will come, all of the regrets na experience na to. Muna ingon sa usa ka thoughts, sin is a moment of pleasure but a lifetime of regrets. The vision nganong mawalan ng tao gitawag igsuon nga panan-awon sa mga kalag sa tao mapadulong sa impyerno because of sin. There are something wrong in our life na ay mga butang nga ato ginahimo nga makaingon ta hinungdan na kita mapalayo sa Ginoo. Always remember this. If you have something this right or wrong ato man nagiano na ay conviction, na ay conscience, na ay konsensya, ikaduha igsuon kabalo ta that kana sala yun na siya tungod kay
mo'y hinungdan mapalayo ka sa Ginoo. There are even cellphone, no? Satan use cellphone. Satan use internet. Satan use technology. Para lang yun nga malayo ka sa Ginoo. Muna ko sa thought nga gaingon, the Bible will keep you away from sin or your sin will keep away from the Bible. So duwalay padulngan. Kung naakay pulong sa Ginoo, then ang Bible mapalayo ka sa sala. Pero kung naaka sa sala, posible mawala pero imong gana sa Biblia. Mawala ang pag-agtosipahan, maundang, mawala ang gana sa tanan. And then the regrets will come in our life. For conclusion is so on tonight for the last ang atong conclusion today, let nothing ever cause this vital vision to fail. Ayaw tuguti nga na ay hinungdan na ang atong vision sa mga kalag na padulong sa impyerno mag-fail siya. Na kung naay sala, atong panikamutan, nga anak nga sala, atong i-confess. Kung naay mga butang sa atong kinabuhi, atong sabton nga ang kalag sa tao importante. Ang kalag sa tao igsoon mas importante more than sa atong kalipay. Now igsoon, always remember ang nawala nga pananaw. If there is no vision, the people perish. And you know what? Igsoon, tinuod ni nga ang mga Kristohanon karon wala ni pananawon sa kalag. Wala ni pananawon sa mga tao mapadulong sa impyerno tungod kay naga-enjoy sila sa ilang mga sala. Naga-enjoy sila at they think na usahay, mulay subo usahay kay tungod sa ilang gihimo kasala, kita pa mahimong kalaban nila. Isa nagatudlo about sa truth, kalaban na kanila. Isa tong nagpabilin sa simbahan, kalaban na kanila. Isa tong mga nagbarok para sa Ginoo, you are the enemy of those people na wala na pananawon may tungod sa kalang. So wala sa itong kinabuhi tonight, we have a lot of choices. We can choose everyone kung sa atong himuon, but you cannot choose the consequence. Wala gid na. You can choose what you want. Nakahimo ka kung sa gusto mong himuon, kung sa imong decision, kung sa plano nimo sa imong kinabuhi. Pero ang consequence, dili mo ma-dili. I always remember kung sa imong ginahimo karon, it will determine sa imong future. Ang imong gihimo ron, mauna ang imong atubangon in the future. Mauna ang Bible principle, kung sa imong gitanong ron, mo yan ingon. Una, kung nagtanong kang maayo ron, I believe someday, ang ani ana, maayo dapat. Pero if you saw karon, magtanong ka karon, so, o dili maayo, then ang ani ana, dili ko maayo. Mag-aampo ka, let us pray tonight. Ito ko atong ulong, a simple message tonight. Hope ang Ginoo gid magapanalangin sa tanan. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa Biblia, Lord. Kung kami mawala amo ang vision sa among kinabuhi, Lord God, ang mga tao malaglag. Lord, ako pag-ampo, naunta ang tibok tao sa malamatan, Lord, makadungog sa inyong pulong. Dawatod kanila nga ilang gitawag ng personal nga manluluwas. Lord, gamito nimo ang matag-usa. Gamito nimo minimo, Lord, nga naani nga simbahan. I believe, Lord, adunay purpose nga nung nahimo ning member ani nga church. Kitungod na ay mga tao, Lord, nga malaglag, na ay mga tao, Lord, nga padulong sa impyerno. That's why, Lord, karon nga gabi ang akong pag-ampo nga unta, tabangan nimo ang matag-usa. Help us, Lord, to surrender everything that we have. Lord, tonight, simple message ang mandunggan, Lord. Help us, Lord God, nga mahimo ng Kristohanon, nga na-enjoy dako kaayong desire, burden, Lord God, sa mga tao nga wala pa naluwas. Lord, desire na mo, Lord, na makasangyaw. But ang imong paglihok, Lord, ang imong preparation, Lord God, ikaw makahimo niya na. Tuguti, Lord God, ang amo ang kinabuhi, Lord, as we continue sa among kinabuhi, Lord, dili nag-undang nga mag-reach out, magsangyaw, share sa imong pulong. Dili maundang, Lord God, ang among vision. Dili ma-fade ang among vision, Lord, sa kanina church. That we try to keep people not going to hell. Paningkamot kay Lord nga ang mga tao dili malaglan,
malingkamot ni Lord nga ang mga tao dili maadto sa impyerno. Lord, help us na mag-continue ang among influence, mag-continue ang among testimony, mag-continue, Lord God, ang among kahayag na makit-an, Lord, sa mga tao na even sila makatuon sa simple plan of salvation. Lord, nagain may kaisog, nagain may kadasig, nagain may dako kaayo nga pananawon, Lord, nga ang tibuok tao ani malapatan, ma-reach out na mo, masangyawan na mo, Lord, yan, makaangkon sa kaluwasan. Lord, wala gid may mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Kaya akong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan. In Jesus' name. Ayun ako sa ulo, igsuot